Itago niyo na lang ako sa pangalang Violet. Sana po ay ma-feature itong sulat ko kasi lagi po akong nakikinig sa inyo. Sumulat po ako para ibahagi ang aking kwento ng pag-ibig. Alam nyo, kapag nakikita ng iba yung pormahan ko, iniisip satanista ako. Bakit? Grabe naman. Ano klase pormahan? May sungay ka ba? Ano yun? May pabuntot ka ba, friend? Violet, ha? Ano yung pwede nating maisip na pormahan ng isang tao na satanista? Puro itim? Imo, siguro yung mga may, eyeliner, ganun. Hindi ko na baka nagpatato siya ng sungay dito. O, ito na, explain niya. Sabi niya, ahit yung kilay ko, maraming piercings, dark lahat ng accessories, at may microbangs. Ano yung microbangs? Baka maliit-liit siguro. Mini? Hindi po relate si Diego. Try ko nga yun. Ano yung microbangs? Nakakaloka. Kaya naman, nagulat ako nang maraming mag-match sa akin nang sumubok akong mag-dating app. Uy, maraming alam mo, buti na lang talaga, Jigs. Sa totoo lang, nabuhay tayo dun sa mundong... Wala sa panahon mo. Oo, malamang nandun ka tambay. Mahirap na daw pero malamang tambay din ako ng dating app. Pero kasi, ang boring kasi ng dating apps. Yung iba may itsura, wala namang substance. Yung iba may substance pero puro tahol lang. Hanggang nakilala ko si Lynn. Magkasundo kami sa maraming bagay kaya unang pag-uusap pa lang namin, inabot kami ng 5:00 ng madaling araw. Simula noon, excited na akong makausap siya. Siguro nga, nakasuot ako ng rose-colored glasses kaya hindi ko nakita ang red flags. Na too good to be true siya. Na wala siyang ginawa kundi purihin ako mula ulo hanggang paa kahit hindi pa kami nagkikita. After 2 months, dumalang ang replies niya. Busy daw. Hanggang sa nawala na lang siya sa buhay ko. Walang goodbye, walang closure. Hindi ko alam kung nabore ba siya, pero yung last words niya sa akin, gusto niya ako. Kasinungalingan. Nahirapan ako mag-move on kasi kapag ginost ka, para kang nakakapit sa sinulid. Ay, totoo yan. Talaga? Totoo. Talaga? Kailangan ng closure, hindi pwedeng hindi. Ako pa naman kapag may gusto ko at pilit umalis, hindi ko pinapakawalan ng walang kalmot. Uy. Ay, kaya pala. Satanista mo. Kaya pala. Hindi pinaalis ng walang kalmot. Sana sinabi niya na ayaw na niya. Hindi yung nangangapa ako kung ano na ba? Ay, ganon. Tuloy hindi ko na maalala yung boses niya at yung kulay ng mata niya. Ganon katindi ang galit ko kasi iniwan niya ako sa kawalan. Ay, ganon ba? Ganon ba talaga ewan ko, pag mga ginos, ganon. Naranasan mo na ba ay mamaya, tanongin natin yan. Anyways, graduate akong cum laude, kaya as a reward, pumunta ako sa Canada. Tara, ikaw nag-graduate ka. Ano, saan ka pumunta? Sa bundok. Ako, Diego, graduate din akong cum laude. Jollibee, yun yung reward. Masaya naman doon. Jollibee, baka naman. Nasa ice skating rink ako noon. Kinakapa ko pa kung paano ng halos sa Canada. Ano nga? Oo nga. Kinakapa niya kung paano mag-skate. Ayun. Okay. Kinakapa ko pa kung paano nang halos mawalan ako ng ulirat. May tumama sa hita ko at sa sobrang sakit napaupo ako sa yelo habang namimilipit. Narinig ko na lang na may nagsusorry sa akin at tinutulungan akong tumayo. 4 na lalaki. Ay! Parang napanood ko na ito. 4 na lalaki. Parang may napanood akong ganto. Anyways. Yung ba yung sa van? Hoy, baka mamaya tayo pala yung satanista. Charot. Anyway, ayoko nang hinahawakan pero kailangan nila akong suportahan papunta sa bench kasi hindi naman ako makalakad. Naglalaro daw sila ng hockey at tumama yung puck sa hita ko. Si Damian yung salarin. Ay, taray ng Damian yung pangalan. Hiningi niya yung number ko kasi sasagutin daw niya lahat ng konektado sa injury ko. Binigay ko sa kanya yung Instagram handle ko. Hindi ko siya gusto.
Hindi ako fan ng dark hair at blue eyes, tapos athlete. Ay, Chusi! Dark hair, blue eyes, athlete, pero ayaw. Gusto niya kapwa sa tanis. Siguro. Kapwa niya may microbanks. Pero chat ng chat para tanungin kung okay ako. Ang laki nung pasa, kaya makalipas ang 1 linggo, dinala na niya ako sa ospital. Sabi naman ng doktor, hindi naman daw malala at gagaling din. Cold compress lang daw. Pagkatapos noon, kumain kami sa restaurant, tapos libre niya. Yung sumunod na lunch, date na yon. Magkaiba kami sobra. Gusto niya ng rap music, ako rock. Extrovert siya, introvert ako. Mahilig ako sa art at sa libro, mas gusto niyang mag-gym at maglaro ng hockey. Pero kahit ganon, hindi niya ako iniwan. Kapag depressed ako, uupo lang siya sa tabi ko para iparamdam sa akin na hindi ako mag-isa. Wala rin naman akong kasama sa Canada, kaya madalas, pag inaaya niya ako sa rink, pumapayag naman ako. Pumunta rin ako sa last game niya sa university. Hindi ko alam na violenteng laro pala talaga ang hockey. Nakita ko kung paano niya baldahin ang kalaban at ang weird kasi I find it attractive. Oy! Si Violet! Parang gustong binabalda! Pagkasadista. Kaya parang si Violet gusto niya nilulumpo siya. Nakakaloka! Binabalibag ka. Correct! Hindi ako makapaniwala na yung gentle giant na kilala ko ay pwedeng maging ganun kapisikal. Hindi ako umuo sa kanya hanggang nung pabalik na ako sa Pilipinas. Hinatid niya ako noon hanggang sa pintuan ng apartment ko. Malungkot niyang tinanong kung magkikita pa daw ba ulit kami. Siguro dahil sobrang magkadikit kami o dahil hindi ko mahanap yung mga salita, pero yung hug ko, naging kiss. Yun o! Bumaong ba yung kuko niya? For sure. Kasi sabi niya hindi pinapakawalan pag walang Kaya kalmot. nga ay kaya pala. Hindi niya pinapakawalan pag walang kalmot. She finds it attractive kapag ka nang babalda. May ganun talaga si ate girl. Tapos, ito na, Jegs. Yung eksena sa front door napunta sa kwarto ko. Yun. Patay tayo. Ganun pala pag athlete. Nakinayang tuloy akong umalis. Anyway, mag-iisang taon na kami since then at nagbabakasyon siya dito sa Pilipinas. Ang gaan niyang kasama at game na game siya sa lahat kahit sa balot. Winasak ni Damien. Anong winasak? Nakakatakot naman tong kwentong to. Tingnan natin, malaki. Nabala, Tapos bilang winasak. Correct, ganun pala pag-athlete. Hindi. Winasak ni Damien yung mataas na pader ko. At ipinakita niya sa akin kung gaano kaganda sa labas. Siya yung ray of sunshine ko. Well, hindi pa rin ako fan ng black hair at blue eyes, pero I love his black hair and ocean eyes. Ay, hanggang dito na lang, Violet. Alam mo talaga, hindi lang tungkol sa love, kundi sa life in general, everything is unexpected. Yeah. Totoo, yung di ko naman type yung mga yung mga afam or di ko naman type yung mga ganun, pero ang jojowain kung sino pa yung hindi mo type. O di ba? Meron akong isang kaibigan, meron siyang long time boyfriend, 10 years. Tapos pumunta siya ng Guam kasi mag-work. 2 months later, kinasal siya dun sa na-meet niya sa Guam. Oo! Ganon! Kakaiba! 10 years sila nung boyfriend niya na nag-iyakan pa sila ng bonggang-bongga kasi maghihiwalay sila, ganon. Promise each other that they will be forever, ganon. Ayun, nakamit ng somebody sa Guam. Ayun, 2 months later, ikinasal. Kakaiba-iba talaga ang life. Unexpected. Oo, hindi talaga natin alam kung minsan anong ibibigay sa atin ng True, life. correct. Talagang eto yung mga bagay kung minsan na ayaw mo, eto pa yung binibigay mo. Totoo. Hindi mo talaga gusto tapos yun yung mapupunta sa'yo, di ba? And we have to be, hindi. Masasabi mo ba, Jex, na maging ready tayo? Hindi Paano ka magiging ready? Unexpected nga yung mga posibleng mangyari. Oo, pero diba? Pero ang pinaka-importante sa lahat kasi, when we are doing our decisions, tandaan po natin mga kabisyo na yung decision po natin,
yan po yung talagang nagdadala sa atin eh. Kung anong mangyayari sa buhay natin. Like halimbawa, kung anong sitwasyon mo ngayon, Nag-decide, nahihirapan ka, it's a series of decisions ang ginawa mo. Correct. Hindi mo pwede sabihin, wala akong choice o wala akong ginawa, di ba? Hindi siya nangyari na isang beses lang na, ay biglang nangyari na lang, ay nabuntis ako. Walang ganon. Yung sinasabi nilang hindi ko sinasadya, yung pagbuntis, yan talaga hindi ko masyado magets. Hindi sinasadya. Pumunta kayo sa kwarto, di ba? Bago pa kayo nakarating ng kwarto, sumakay kayo ng Grab, taxi, UB Express, papunta dun sa Pasig, di ba? So hindi mo pwedeng sabihin hindi mo sinasadya kasi nag-decide kang sumakay ng taxi. Nag-decide ka nung sinabi nung jowa mo na papunta kayo doon. Hindi ka naman tumanggi. Nag-decide kang sige na lang, di ba? Yung pinitik yung strap ng bra mo. Yan na! Alam mo na eh. So nagbigay ka ng consent. Ayan. Ganyan. So hindi mo pwedeng sabihin na bigla na lang nangyari. Correct. So ibig sabihin, nag-decide ka. Parang ito ding si Violet, di ba? Maybe you're saying na hindi ko talaga type ang dark hair and blue eye or blue eyes, 'di ba? Pero nag-decide ka pa rin naman to bring him into your life. Pwede namang strong independent woman ka, hindi mo kailangan na maghahatid sa iyo sa ospital dahil hindi naman talaga nabali yung buto mo, pasapasa, normal lang 'yan, 'di ba? It's a series of decisions. Doon pa lang nung nabangga ka, pwede ka naman umuwi mag-isa. Correct. Pwedeng binura mo sila tapos ayaw mo na. Or pwede mo hindi binigay yung number mo. Correct. So again, it's a series of decision. Nagpahatid ka, binigay mo yung number mo. Yan, nag-lunch kayo. Hanggang sa sinandal ka sa pintuan. Yan, hanggang sa naabot sa kwarto. It's a series of decisions talaga siya lahat. And we're glad na yung decisions na ito nagbuhat naman sa ng kabutihan. Minsan kasi unfortunately in life, yun yung sinasabi nating unexpected. Pag nag-decide tayo, hindi naman laging ang ending ay masaya. Blinded lang tayo doon. Ako, a personal opinion. Blinded lang tayo na unexpected. Pero actually, kung nasaan ka sa sitwasyon, it's a serious decision. Ikaw ang nag-decide doon eh. Ang sinasabi mo, may ambag ka doon. Oo. Hindi pwedeng nakarating ka lang doon ng wala lang. Pero ang hirap intindihin, 'di ba? Parang ba't ako nakarating dito? Ano yung mga desisyon na ginawa ko in the past na dumating dito sa sitwasyon na ito? Minsan di natin makikita yung parang microbanks mo. Correct. Yung microbanks. Ano yung microbanks? Search ko nga. Pa-search nga Papa P. Ano yung microbanks, 'di ba? It's always a choice and it's always a decision to make, 'di ba? So may mga nangyayari talaga sa buhay natin na sabi nga natin, feeling natin unexpected. Pero yung pumunta ka ng Canada kasi graduate ka ng cum laude, nag-decide ka nun pwede namang mari-mariki na lang. Ayan yung microbanks. Ganyan ang microbanks. Full banks na kalahati ng noo mo. Yeah. Alright, oras natin. 1:36 na. O siya, Diego! Sana okay ang araw mo, ang ating kumikinang noo. At kumikinang ina.